7 years or 6 to 7 years na mai-stress. Magpapanik ang Duterte supporters o mas kilalang DDS, abogado man ito o mga pangkaraniwang mamamayan. Ito po ay dahil nga sa pagkakatalaga kay Boyeng Rimulya as ombudsman na independent body at merong term na 7 years. So ibig sabihin, simula ngayon 2025 hanggang 2032. Tapos na si Pangulong Marcos sa 2028, si Boyeng Rimulya mananatili pang ombudsman kasi yun ang kanyang kapangyarihan pagkatapos na siya ay appoint ng Pangulo sa independent body. Para po sa inyong kalaman, baka sabihin nyo, inaabuso na naman ng gobyerno itong posisyon, nakakamali kayo. Kahit sinong presidente ng bansa, pag nag-appoint ng ombudsman o kahit na anong independent body, lagi pong 6 hanggang 7 taon ang term ng mga yan. Katulad ng ginawa ni dating Pangulong Duterte kay doon sa nagretirong si Justice Martires, ini-appoint yan katatapos lang nitong buwan ng July or June sa loob ng 7 taon mula kay Duterte at pumasok sa 3 taon ng Marcos administration. Hindi lang ang ombudsman, ang chairman ng COMELEC, mga commissioner ng COMELEC, chairman ng COA, chairman ng Civil Service Commission, lahat ng independent body, constitutional body. 6 hanggang 7 taon ang terms ng mga yan. Kahit magpalit ng Pangulo, kung hindi pa tapos ang kanilang terms, hindi sila pwedeng palitan o tanggalin. Impeachment lang ang makapagtatanggal sa kanila or mag-resign sa mga iba-ibang dahilan. Okay? So kaya ko sinasabing 7 taon hanggang 2032 mai-stress ang mga Duterte supporters kasi open na open po si Ombudsman Rimulya na talagang kanyang huhukayin ang lahat ng mga kaso non-partisan. Ibig sabihin, walang pipiliin kahit na sino. Hindi lang ang mga kaalyado ni Duterte, pati ang kaalyado ng kasalukuyang gobyerno at ng nakaraan ay huhukayin ni Rimulya. Kasi po, libo-libo ang mga kasong nakabinbin yan sa ombudsman, hindi gumagalaw sa posibleng pinulitika, posibleng pinagtakpan ng nakaraang gobyerno dahil mga kaalyado nila. Ayun na lang iso ng Parmali. Diba yung controversial na 4.5 o billion overpriced sa COVID nung Duterte administration. Nandyan matagal na ang kaso. Kasangkot dyan si Secretary Duque ng Department of Health, Christopher Lau, na malapit kay Duterte at iba pa. Ang daming sangkot dyan. Pero hanggang ngayon po hindi gumagalaw. Isa yan sa sinasabi ni Rimulya na kanyang aalamin bakit natutulog sa ombudsman. Dapat nakapile na yan sa Sandigang Bayan. Ang kasong plunder ni Sara Duterte, kasama rin yan sa bibigyan ng priority. Aalamin yan. At iba pang kasong korupsyon ng mga maka-Duterte at kaalyado nila or Duterte mismo. Pati na po yung mga senador ngayon at mga dating senador na involved dito sa scam ng flood control, yan po. So huwag kayong masyadong ma-stress dahil pag na-stress kayo, depression ang aabutin nyo mga DDS, wala tayong magagawa. Ang sabi ni Boyeng Rimulya, hindi siya mamimili. Lahat ng kasong napabinbintan at mga kasong darating ay bibilisan niya. Iibahin niya ang pangalan ng ombudsman, ibig sabihin ng imahe ng ombudsman, mag-iiba. Dahil magiging matapang, aktibo at mabilis na galaw ng bagong ombudsman ngayon. Kasi mukhang yan ang utos ng Pangulo. Baguhin, bilisan ang mga kaso at ng malitis sa korte at mapanagot ang mga lahat ng sangkot sa graft in corruption, particular na sa flood control infrastructure scam. Ayan po yan. Kaya huwag kayong mag-alala mga DDS, hindi lang ang Pro Duterte at si Sara Duterte ang uunahin. Lahat sama-sama po kayo. Pati kayong mga taga-ombudsman, winarning na kayo. Magtrabaho kayo ng maayos. Kung hindi, pwede kayong palitan ni Boyeng Rimulya, pwede kayong magkaroon ng early retirement o ma-relieve sa inyong mga pwesto. Nationwide po ang ombudsman. Bibilisan
bawal ang tamad, bawal ang lagayan, bawal ang tiyanik, bawal ang pamimili ng mga kaso. Lahat gagalaw, lahat ay magkakaroon ng evaluation, assessment at filing ng mga cases before Office of the Sandigan Bayan. Yun po ang trabaho. Iba ho ang authority ng ombudsman. Ilang beses ko na ipaliwanag yan sa ating mga video. Mayroon silang power to summon, may power to dismissal, may power to suspension. Ang lahat ng mga opisyal ng gobyerno mula barangay chairman hanggang sa Office of the Vice President. Ang presidente lang hindi, kasi ang presidente nakaupo hindi pwedeng kasuhan maliban sa impeachment. Okay? So yan po. Kaya kayong mga Duterte supporters, hindi kayo nag-iisa. Lahat po namin nakabinbing kaso at pwedeng makasuhan, sama-sama kayo. Pananagutin kayo nitong bagong ombudsman. Yan. Okay? Samantala, talagang nakakainip na. Dapat talaga may makulong na. Kasi, ilang buwan na lang o linggo na lang at Pasko na. Meron kayang makulong bago magpasko? Baka wala. Kasi wala pa hong kaso nakakarating sa Sandigan Bayan. Ang Sandigan Bayan lang po, kapag nakita nila na mayroong probable cause sa grafteng corruption, plunder, saka lang silang mag-i-issue ng warrant of arrest. Ang Justice Department, ang Ombudsman o anumang ahensya ng gobyerno na hindi korte, wala naman hong karapatang mag-issue ng warrant of arrest. Ang korte lang ang mag-issue ng warrant para ulihin. Yan po kasi ang sistema sa atin. Pag walang warrant of arrest, hindi pwedeng hulihin. Hindi katulad sa Amerika at sa malaking mga bansa. Suspect ka pa lang, aarestuhin ka na. Kukumpiskahin na ang mga property mo, lalo na kung korupsyon. Habang may trial, nakakulong ka na. Dito sa atin, hindi. Under investigation na, ang dami ng ebidensya, may mga kaso ay nandyan na, pero hindi pa inaaresto. Kasi wala pang warrant of arrest. Lagi po kasing dapat sumunod sa warrant of arrest. Kaya yung mga senador noon, senador ngayon, congressman noon, congressman ngayon, wala pang hinuhuli. Kita mo, namalaya pa si Escudero, si Villanueva, Jingo Estrada, dating senador Bong Revilla, si Binay, kung sino nabanggit, si dating Speaker Romualdez, si Saldico, at mga congressman, wala pang nahuhuli kahit isa. Puro denial pa rin ang ginagawa kasi wala pang kaso sa korte at wala pang warrant of arrest. Kaya pakibilis lang po, bilis-bilis na naman ninyo, kayo dyan sa mga kinaukulan. Mag-double time kayo, kung maaari, kahit Sabado magtrabaho kayo. Wala mo ng holiday, wala mo ng weekend pagka ganito ang kaso. Pwede naman mag-overtime na sa gobyerno. Dahil ang paglilingkod sa bayan ay 24 hours kung kinakailangan. Emergency na po ito. Sirang-sira na ang Pilipinas sa international community, sa business, tourism, imahe natin dahil sa korupsyon. Kaya pakabilis lang po. Bago tuluyang mag-back to zero tayo, huwag naman sana. Bilisan lang ang paghahanap ng katarungan, pagpapakulong sa mga corrupt government official.